Walang humpay na binomba ng Amerika ang Iran kung saan isa na namang devastating strike ang ipinaranas ng Amerika gamit ang mga fighter jets at bombers nito. Nagpadala din ng bagong assets ang Amerika sa Iran upang bulagin ang Iran habang binabayo ang mga pasilidad at assets nito. Alamin na buong detalye mamaya. At sa West Philippine Sea naman, matapos sa mga patintero at pukpukan, abay binomba na ng China ang mga barko ng Pilipinas gamit ang water cannon nito, habang inakusahan din ng China si Pangulong Marcos na nagsusumbong umano kay Trump, ngunit mariin itong itinanggi ni Romualdez. This is China Coast Guard. Sa update sa patuloy na giyera sa pagitan ng Iran at Amerika, walang humpay ang mga pag-atake ng Amerika sa Iran. Sa videong kuha ng mga residente sa Abbas ay makikitang binabalot na makapal na usok ang lugar. Ayon sa mga residente ay nasa 50 pagsabog umano ang kanilang narinig mula sa mga pasilidad ng IRGC na nakakalat sa lugar. Isa pang binomba ng Amerika ay ang Khorramshahr at Bandar Abbas, pero ang mas matinding atake ay inilunsad sa sa Southern Tehran. Kita ang malaking pagsabog. Yan ay matapos bombahin ng B-1 bombers ang lugar at ayon sa report ay 2 Iran military base umano ang kabilang sa mga winasak. Sa inilabas na flight tracker ay makikita dito ang mga US aircraft na lumilipad mula sa Europa patungo sa Iran, at kabilang umano sa mga bagong kalahok sa devastating strike ay ang AE-37B Compass Call na isang electronic warfare aircraft. Layo ng aircraft na ito na i-disrupt ang mga command and control, communication, radar at navigating system ng Iran. Sa madaling salita ay binubulag nito ang Iran habang binabayo na malakas na atake ng mga fighter jets at bombers ang mga lugar. Sa mga footage namang ibinahagi ng US Central Command ay makikita naman ang kanilang pagwasak sa mga assets ng Iran. Mapaumaga man o gabi ay patuloy ang opensiba ng Amerika dahil kahapon ng umaga ay usok-usok na naman ang iba't ibang bahagi ng Iran. Habang hinimok naman ni Said Khatibzadeh, pangalawang ministro ng Ugnayang Panlabas ng Iran na nasa Pilipinas, na ang ASEAN ay dapat umanong magkaroon ng matapang na paninindigan laban sa tinatawag niyang international na kaayusan na nakabatay sa puwersa. Sa isang eksklusibong panayam ng newsmaker ay inakusahan ni Khatibzadeh ang Amerika ng paglabag sa internasyonal na batas at sa UN Charter na nagsasabing dapat ipaliwanag ng ASEAN ang mga naturang paglabag sa halip na magkunwari umanong walang nangyari. Nako. At bago po tayo magpatuloy mga kabayan, nais ko lamang pasalamatan ang isa sa mga solid nating tagapanood na si Sean Peter na nag-send ng $5 sa ating channel. Maraming salamat po sir, Sean Peter. At sa ibang balita naman mga kabayan, abay tila ayaw ng tumigil ng China sa panghaharas sa mga Pilipino sa dagat dahil matapos ang paluan, patintero at daragan kahapon, abay binomba na ng China ng water cannon ang mga barko ng Philippine Coast Guard at BFAR sa Scarborough Shoal. Habang isinasagawa ang programang Kadiwa ng Bagong Bayaning Mangingisda o KBBM sa kalapit na katubigan sa Baho de Masinloc kahapon na isang inisyatibo ng pambansang pamahalaan upang maghatid ng mga subsidiya na gasolina sa mga barkong pangisdang Pilipino. Bandang 6:30 ng umaga kahapon, ang barkong CCG 3107 ay binomba nito ng water cannon ang BRP Cape San Agustin mula sa layong humigit kumulang 400 meters.
Habang ang barko ng Philippine Coast Guard ay nagsasagawa ng maritime patrol, humigit kumulang 15 nautical miles silagang-silangan ng Baho de Masinloc bago ang insidente, ang MRRV 4408 ay sinusundan ng hindi bababa sa 6 na barko ng China Coast Guard kasama ang mga barko ng Chinese Maritime Militia na nag-ooperate sa lugar. Bandang alas 7 naman ng umaga ay sinimula naman ang barkong CCG-21581 na bumuga ng water cannon sa barko ng BFAR na BRP Dato Paduhinog na patungo sana upang magsagawa ng regular na misyon habang sadyang pinatay din ng China Coast Guard vessel ang AIS o Automatic Identification nito upang itago ang pagkakakilanlan nito na lumalabag sa internasyonal na regulasyon sa kaligtasan sa nabigasyon habang hindi rin nakaligtas sa pag-water cannon ng isa pang barko ng BFAR na BRP Kabaylo. Philippine vessel 9701. This is China Coast Guard 5306. Given that your vessel has disregarded our warnings and proceeded into the territorial waters of Huangyandao of the People's Republic of China, we will enforce compulsory measures including expulsion in accordance with the law. All consequences arising therefrom will be borne by yourself. Over. Sa kabila ng mga iligal, mapamilit, agresibo at mapandinlang na aksyon na ito, ligtas ang lahat ng tauhan ng Philippine Coast Guard at BFAR at nananatili ang presensya ng mga barko sa lugar bilang patuloy na suporta sa mga mangingisdang Pilipino na ginagamit ang kanilang mga lehitimong karapatan sa tradisyonal na lugar sa pangingisda. Mariing kinukundina din ng Philippine Coast Guard ang hindi profesional na mga aksyon ng China Coast Guard dahil sa pagkarwas nito sa mga barko ng Pilipinas kahit malinis naman ang mga ito. Pero sa inilabas naman na report ng China ay maraming barkong pandagat daw ng Pilipinas ang nagtangkang pumasok sa teritorial na dagat ng China na Huangyandao kaya't nagsagawa daw sila ng mga hakbang sa pagkontrol alinsunod sa batas. I'm currently standing on the deck of the China Coast Guard vessel Chuanshan. This morning, several Philippine vessels have entered the contiguous zone of Huangyandao of the People's Republic of China. The CCG responded with lawful measures, including tracking, interception, in a professional, standard-compliant, legitimate, and lawful manner. Huangyandao is an inherent territory of China. The CCG will continue law enforcement operations in the waters of Huangyandao and resolutely safeguard China's territorial sovereignty and maritime rights and interests. Xinhua correspondent Shi Yifei reporting from Huangyandao. Inakusahan din ng China ang Pilipinas na nagsusumbong umano sa Amerika kaugnay sa panibagong insidente sa West Philippine Sea. Pero sa isang panayam, sinabi ni Romualdez na ang tawag ay isinaayos matapos imungkahin ni US Secretary of State Marco Rubio na mag-usap ang dalawang lider. Sinabi niya na tinanong ni Trump si Marcos tungkol sa Pilipinas na nag-udyok naman kay Marcos na talakayin ang panibagong mga pag-unlad sa West Philippine Sea. I wouldn't put it to hindi nagsusumbong. Si President Marcos hindi. I can tell you that I know him well enough. Hindi nagsusumbong si President Marcos. Hindi nga niya tinatawagan si President Trump. Nagpapalitan sila ng telephone number. Nagkataon lang na dumating si Secretary Rubio at nag-suggest, pag-usap kayo dahil matagal na kayo hindi nagkikita at nag-usap. So sabi naman ni President Marcos, yes, why not? So that phone call happened. Nag-usap sila at tinanong, kumusta na dyan? Sabi ni President Trump. So sabi naman ni President Marcos, okay lang, but we're holding the fort. As you know, marami kaming mga challenges dito. Minention niya yung nangyari dyan sa West Philippine Sea. Very fresh nga naman yun eh. Opo. At sabi naman ni President Trump, let me mention that to ano. So sumbong is not the right word. Kasi alam mo, kilala ko si BBM, hindi siya ganyan na tao eh. Yung nagsusumbong na ano. Sa mga magulang niya, hindi siya nagsusumbong kung minsan nagkakaroon siya ng problema nun sa mga eskwela, whatever eh. Okay.